Magsisimula ito sa isang kakaibang orb na kaya gayahin ang isang bagay na kanyang madikitan. Hinagis ito ng isang Diyos na lumikha at ginaya nito ang isang bato na kanyang madikitan. Sa tagal ng panahon ay umulan ng snow at may isang wolf na namatay habang ito at sugatan at sa bato na gumagaya ang anyo na sakto itong namatay. Ginaya ng nilalang na ito ang isang anyo ng wolf at sinubukan niyang maglakad hanggang sa mapunta siya sa isang bahay na may isang batang lalaki na tunay na may alaga sa wolf. Lahat ng kasama niya sa lugar ay umalis na at siya lang ang natitira kaya nagbalak siya na umalis kasama ang gumaya sa wolf. Naglakbay sila paalis sa lugar para puntahan ang paradise ba tinatawag nila na maraming puno at halaman na lugar. Naglakbay ang batang lalaki at ang wolf sa mahabang panahon hanggang sa nakita niya ang mga kasamahan niya na namatay sa lugar kaya nagpasya ang bata na bumalik sa kanyang tinitirhan. Hanggang sa mamatay ang batang lalaki dahil sa kanyang natamong sugat dahil sa aksidente na nalaglag siya sa isang yelo. Nang damakit ang wolf na nanggagaya ay nakuha nito ang anyo ng bata at siya ay naging tunay na tao. Naglakad ng naglakad ang acting bida hanggang siya ay mamatay ng paulit-ulit pero siya ay nabubuhay muli ng paulit-ulit. Hanggang sa makarating siya sa kabundukan at isang forest na lugar at inatake siya ng isang oso at namatay ulit. Meron isang batang babae sa baryo ang gustong lumaki agad at magkaroon agad siya ng mga anak. Isang lugar kung saan ay lahat ng batang babae na mapipili ay gagawing alay sa tinatawag nilang Diyos na Gama. At ang batang babae na ito ay napili bilang isang alay para sa kanilang Diyos kaya nagalit ang bata dahil sa gusto pa nito tumanda at magkaroon ng mga anak. Dumating ang panahon ng araw ng pagkuha sa batang babae para maging alay sa kanilang Diyos. Tumakbo ang batang babae para siya ay tumakas pagtapos tulungan ng kanyang kaibigan na babae na nakakatanda sa kanya. Habang tumatakbo ang batang babae ay nahulog siya sa isang ilog at doon niya nakita ang ating bida na gumagaya ng anyo ng iba. Ang batang babae na ito ay pangalan ay March at patuloy na sinusundan nito ang ating bida pero ito ay hindi marunong magsalita at narinig nito na ito'y nagugutom kaya kinuhaan nito ng pagkain. Tinuruan ni March ang ating bida kung paano kumain ng maayos at kung paano ito magsalita. Hanggang nakita si March na magdadala sa kanya sa pag-aalayan sa kanya kaya dinala agad siya nito. Binigyan ng parang jelly na square si March ng babae na ang pangalan ay Ayase para ipakan dito isa itong pampatulog para hindi na makaramdam si March. Nilagay na sa mesa ang bata para gawing alay sa kanilang Diyos na tinatawag nila ngunit biglang dumating ang isang malaking oso. Ito pala ang tinatawag nilang Diyos ang isang malaking oso gustong iligtas ng ate-atehan niya si March kaya pilit niya tinatanggal ang mga nakatali dito. Pero dumating ang ating bida sa lugar at kinagat agad siya ng oso nagkasugat-sugat ang katawan nito pero buhay pa rin siya kaya nilabanan niya ito gamit ang anyo ng wolf. Natalo ng ating bida ang malaking oso at nasaksihan lahat ito ng kumukuha ng alay na ang pangalan ay Ayase. Dito na magsisimula ang pagsunod-sunod ni Ayase sa ating bida at pagka-adik nito sa ating bida. Guys, magandang din ang kwento na ito dahil maganda ang mga labanan dito at sa mga namatay na kaibigan ng ating bida. Huwag nyo naman kalimutan ako i-follow dito sa TikTok sa at aking Facebook page at sa aking YouTube channel. Salamat.